Magandang araw po sa ating lahat, mga kababayan dito po sa siyudad ng Bacoor. Lalo na po sa ating minamahal na ina ng siyudad, Mayor Lani Mercado Revilla, at kay Senador. Sir, magandang araw po sa inyo. Magpalakas po kayo. Kayo po ay gagaling dahil ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. At kayo po ay patuloy na babalik sa inyong malusog na pangangatawan. At gayon din sa ating mga city head departments, magandang araw po sa mga empleyado ng ating syudad, sa ating mga city councilor. Kaya sa oras na ito, bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, ay ito po ang inyong lingkod from City Transformation Office, Bishop Leonardo Bedanya Jr., at tayo po muna ay manalangin bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ang aming Diyos at ang tagapagligtas ng sanlibutan, sa iyo po kami lumalapit, Panginoon, at nagtitiwala. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang amin pong Bible study ngayong araw na ito ng Lunes. Panginoon, pahiram mo ng langis ang labi ng iyong lingkod at bigyan niyo po kami ng karunungan, talino upang aming maunawaan, maitanim sa puso ang mga salita mo na aming pag-aaralan. Marami pong salamat. Thank you, Lord. Sambahin ka, purihin. Ito po aming panalangin, Ama, sa matamis at pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan. So, sa oras pong ito, tayo po'y magkakaroon ng Bible study o pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano po? Ang Biblia po na ating binabasa at pinag-aaralan, ito po ay ang aklat na ibinigay ng Diyos sa tao, at ito po ay naisulat hindi dahil sa galing at talino ng tao, kundi ito pong mga taong ito ay kinasihan po sila ng Holy Spirit. No? Kaya nga po, how the Word of God came to us. Paano bang ang salita ng Diyos ay dumating sa atin? Paano ba ito naisulat? Ayon po sa 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21, ito po ang sinasabi. Above all, you must understand that no prophecy in Scripture ever came from the prophets themselves. Wala po daw kapahayagan, no, na dapat nating maunawaan, walang propesiya sa kasulatan na dumating sa mga propeta ng dahil sa kanilang sarili. Or because they wanted to prophesy. It was the Holy Spirit who moved the prophets to speak from them. Yan, no? So, ang salita po raw ng Diyos, ito po ay dumating sa mga propeta o naisulat po ito, ang salita ng Diyos, hindi dahil sa kanilang mga talino at galing, kundi sila po ay inspired, kinasihan ng Holy Spirit. No? Dumaloy po sa kanila ang banal na Espiritu, kaya po ito ay naisulat. At ang Biblia po, o ang salita ng Diyos, it composed of 66 books po ito, 66 na aklat. Pinagsama po na sa Old Testament, meron pong 37 books na nagsimula po ito sa Genesis hanggang Malakay. No? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, yan po yung mga aklat sa Lumang Tipan na hanggang Malakay, 37 po yan. Yung isang aklat ng Genesis, isang aklat po yan, isang book. Exodus, isang book. So kaya Genesis to Malakay, 37 na aklat po yan. At sa New Testament, meron naman pong 29 mula Matthew hanggang Revelation. So, 37 plus 29, 66 books. No, pinagsama po yung Old and New Testament. Kaya ang tawag po rito ay Bible. Sa Greek word, Biblios. No? Ito po ay salita ng Diyos. At naisulat po ito hindi dahil sa talino at galing ng tao, kundi ito po ay inspired ng Holy Spirit ang mga taong sumulat po nito. Yan. Kaya po ito ay naisulat po ito sa Hebrew word and Greek word. At na-translate po ito sa English for 16th, 11th century
na ang pinakamalapit na translation po nito ay yung King James Version, no? Kaya nga po ang King James Version ay yan po yung unang na-translate sa English na galing po sa Hebrew at dumating na po sa atin ng iba't ibang version. Merong New International Version, merong English Bible Version, Good News Bible Version, merong New Living Translation, merong yung pong New American Standard Bible, marami po, no? So kaya nga po, ito po ang salita ng Diyos ay dumating sa atin dahil po nais ng Diyos na mabasa ng tao, malaman ng tao at makilala ng tao ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Parang ano po yan si Dr. Jose Rizal, lubos na makikilala ng isang tao si Dr. Jose Rizal kapag ang aklat niyang ginawa na Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay nabasa ng tao, makakalalaman ng tao na ito pala ang karakter ni Dr. Rizal. Ito pala ang nagawa niya. Ganito pala, no? Ganon din po ang Panginoon, no? Ang Diyos ay makikilala ng lubos ng tao, malalaman ng tao ang kabutihan ng Diyos at katapatan ng Diyos at pag-ibig niya kapag ang salita ng Diyos na kanyang isinulat sa pamamagitan ng mga taong ginamit niya ay nabasa ng tao. Ayan, ito po. So kaya nga po, ano nga po ba ang nagagawa ng salita ng Diyos, no, sa buhay ng tao? What God's Word does, no? Ayan, what God's Word does. Number 1, dito po sa Nehemiah chapter 8 verse 9 ay akin pong babasahin. Sabi po rito, Nehemiah chapter 8 verse 9, and Nehemiah, who was the governor, Ezra the priest and scribe, and the Levites who taught the people said to all the people, this day is holy to the Lord your God. Do not mourn nor weep. For all the people wept when they heard the words of the law. No? So ito pong sila Nehemiah, sina Ezra bilang saserdote nung panahon na yon ay nagsalita sila sa mga Levita, sa mga tao, na sinasabi nila na ang araw na ito'y banal sa ating Panginoong Diyos. Huwag na kayo mag-iyakan, no? Dahil ang mga tao raw nung oras na yon, habang nakikinig ng salita ng Diyos o ng mga batas ng Panginoon, nag-iiyakan sila when they heard the words of the law. So sinabihan sila na huwag na kayong umiyak, no? Ibig mo sabihin, habang nangangaral ang salita ng Diyos, itong mga lingkod na ito ng Panginoon, ang mga tao po'y nakokonvict. Kaya umiiyak sila po habang nakakapakinig ng aral ng Diyos. So number 1, what God's Word does. Una, God's Word convicts. Yan. Ang salita po ng Diyos, nagko-convict po yan. No? Yan po ay kinokonvict ka, ang puso mo, ang spirit mo, nangungusap sa iyo ang Panginoon na para bagang kung may nagawa kang mali o kasalanan, habang narinig mo ang salita ng Diyos, ay kinokonvict ka. Kaya ang mga tao ng panahon na yon ay marahil habang nakikinig ng aral ng Diyos, nagsisisi sila sa kasalanan ginawa, sila'y nahihiya na habang narinig nila yung salita ng Diyos na ipinapangaral, parang sila yung direktang kinakausap. Ayan, no? So nakukonvict po sila. So kaya nga po ang salita ng Diyos, ang nagagawa nito sa buhay ng tao ay kinokonvict nito, no? God's Word convicts, no? Nagko-convict po ito. Ito po'y nangungusap sa puso ng isang tao. Pangalawa, no? 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ano po ang sabi rito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16? Ayan. All scripture is inspired by God and is useful for teach us what is true. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit ito sa pagtuturo ng katotohanan. Ayan, no? Magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, for correction, sa pagtutuwid, pagtatama, for instruction in righteousness, no? So, ang kasulatan daw pong ito, ang Word of God, ito po ay nagtuturo sa tao, no? Tinuturuan nito ang tao na kung mali ang ginagawa ng tao, itutuwid ka nito. Iko-correct ka nito. Sasanayin ka nito sa matuwid na pamumuhay. So, pangalawa, God's Word correct.
no? God's word instruct. God's word train. Tinetrain tayo nito, sinasanay tayo nito, itinutuwid ng salita ng Diyos ang tao kung may mali siyang ginagawa, kung siya nagkakasala, no? Ang salita po ng Diyos, ito yung nagtutuwid ng buhay ng tao. Ito yung nagko-correct, ito yung nagre-rebuke, no? Kaya nga po, mahalaga ang salita ng Diyos na ito ay binabasa ng tao, no? Dahil sa pamamagitan ng salita ng Diyos, habang ito ay nababasa ng tao, habang ito ay naririnig ng isang tao sa isang mangangaral, ang buhay niya unti-unti nagbabago, no? Naaayos. Dating pangit, gumaganda. Kaya nga po, dito sa City Transformation Office, ang mga kapastoran po dito, kahit ako po noon, no, ang amin po mga kasama sa church, marami po ay dating mga nalulun sa drugs, sa alak, sa bisyo, sugal, babae, iba't iba po, lahat na. No? Nung dati po, ganun ang buhay, pero ngayon ay gumanda ang buhay, naging maayos, naging maganda, binago po ng Panginoon. No? Dahil naituwid ng salita ng Diyos yung buhay na dating baluktot, na itama ng salita ng Diyos yung dating hindi ayos, yung mag-asawang dating nag-aaway lagi, walang kapayapaan sa bahay, magulo, ngayon naging payapa na po at naging maayos na. Bakit? Dahil po sa salita ng Diyos. Kaya ano po ang sabi? Lahat ng kasulatan kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagtutuwid ng maling buhay, pagsasaayos, no? Kaya ganito po kahalaga ang salita ng Diyos. Ito ang nagagawa ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya mga kababayan, no, habang kayo po'y nag-aaral ng salita ng Diyos, nagbabasa, nakikinig sa isang mangangaral, mararamdaman po niyo sa sarili niyo, unti-unti, dahan-dahan, binabago ng Diyos, ng salita niya ang buhay ng tao. Ako po din, dati akong nalulun sa bisyo. Ako po'y taal na taga-Pasig sa Maynila. No? At 14 years na po kami rito sa Bacoor. 20 years po akong nagpastor sa Calapan, Mindoro, sa buong probinsya na Oriental Mindoro. No? At dito na po kami natira, na ito po ay plano nga ng Diyos na hindi ko man plano, pero dinala ako ng Panginoon dito upang dito ay gamitin niya na ipahayag ang kanyang salita. Kaya nga po ganito kahalaga ang salita ng Diyos sa buhay ng tao. No po? No? Pangatlo, Ephesians 5:26, Epeso. Ano po ang sabi rito? That He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. No? Upang ma-sanctify daw. Kasi po ang tinutukoy rito, pag binasa natin yung verse 25, tinutukoy po rito yung husband, sinasabi diyan, husband, love your wife. No? As Jesus loved the church. Ibigin doon na asawang lalaki ang kanya asawang babae, kung paanong inibig ng Panginoong Hesus ang church, ang iglesia, ang mga tao, na ibinigay ng Panginoong Hesus ang buhay niya para sa kaligtasan ng mga tao. At kasunod nito, verse 26, upang ang iglesyang yon ay malinis, no? Upang mapabanal, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water. At malinis, mahugasan sa pamamagitan ng tubig ng salita ng Diyos. So ang salita po ng Diyos ay itinulad po ito sa water, no? So kaya po ang pangatlo natin, God's word cleanses. Ang salita po ng Diyos naglilinis po 'yan. Kumbaga sa araw-araw pag tayo naliligo 2 times a day o isang beses ang araw, pag naliligo tayo, nalilinis yung katawang panglabas natin, naalis yung dumi, no, nagiging fresh tayo. Physical body natin yon, kaya tayo naliligo ng water. Pero yung spirit ng tao, yung loob niya, yung puso niya, yung kalooban niya, habang naririnig niya ang salita ng Diyos, habang siya nagbabasa ng salita ng Diyos, yung loob po natin nililinis nito. Yan. Nililinis niya. Kaya nga mararamdaman natin talagang nagbabago yung loob ng tao from inside to outside. No? Kaya nga, I'm so blessed, I'm so really thank God because we have a mayor, no? Na halos sa Luzon, Visayas, Mindanao, narating ko na po, ay ang ating mayora, mapalad ng City of Bacoor, dahil meron tayong isang ina ng syudad, mayor natin, na nagbabasa ng salita ng Diyos, no, na may takot sa Panginoon, na nandoon madadama mo sa kanya ang broken spirit, humble heart, no, na tama at totoo ang puso,
no? Kaya nga po, kapag ang isang leader ng syudad o ng bayan o ng probinsya ay may pagkakilala sa Panginoon, nagbabasa ng salita ng Diyos at isinasa puso, madadama mo sa kanya ang magandang espiritu, no? Ang magandang kalooban. Kaya nga po, patuloy po na kung natatandaan po ninyo, every flag ceremony natin, bago magwakas sa pagre-report ang ating mayor sa flag ceremony, ay sa huli meron siyang verse ng Bible na ikino-quote. No? Mahalaga po yun dahil ang salita nga po ng Diyos, ito yung nagko-convict sa tao, ito yung naglilinis ng puso at kalooban ng tao. Kaya nga po, mapalad po tayo dahil meron tayong mayor na Bible reader, no? Na talagang kumikilala sa ating Panginoon. So, thank God. Purihin po ang Panginoon. Kaya ang salita ng Diyos, God's Word cleanses us. Ayan, no po? Naglilinis ang salita ng Diyos ng puso ng tao, ng kalooban ng tao. Pang-apat, gaano kahalaga ang salita ng Diyos? Ano ang nagagawa nito sa tao? God's Word is our spiritual food. Ang salita ng Diyos ay pagkain po ito natin, ng kaluluwa natin, ng spirit natin. No? Spiritual food po ito ng tao. Ano po ang sabi ng Matthew 4:4? Men shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ang tao daw po ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Yung pong kinakain natin araw-araw, may break pa sa umaga, may lunch, may merienda pa, may dinner, yung iba may merienda pa sa gabi. Yan pong kinakain natin yan everyday. Physical food po natin yan. Kaya tayo lumalakas, sumisigla, yan, no? Yan po yung pagkain ng katawang panlupa natin na inilalabas din po natin, no? Pero, yun naman pong kaluluwa natin, anong pagkain yan? Ang pagkain po niyan ay ang salita ng Diyos. Kaya nga sinabi ng Panginoong Sus, ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. No? So kaya sa lumang tipan po sa Joshua chapter 1 verse 8, sabi ng Panginoon kay Joshua, sabi ng Panginoon, Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate therein day and night. Basahin araw at gabi, that you may know what is written therein, para malaman mo ang nakasulat dito. Then you will have a good success and a prosperous life. Magtatagumpay ka raw sa buhay mo, no? At sasagana ka. Kaya nga po, ang isang taong punong-puno ng salita ng Diyos, ang isang taong daily ay nagme-meditate, nagbabasa ng salita ng Diyos, yan po yung mga taong makikitaan nyo ng kagandahan ng buhay, kagandahan ng puso, kagandahan ng pagkatao, kagandahan ng karakter. No? Dahil ang puso niya ay napupuno ng salita ng Diyos. No? Kaya ano po ang sabi? Meditate the Word of God day and night. Basahin po ito araw at gabi. Kaya mahalaga po na ang salita ng Diyos ay binabasa. No? Dahil hindi lamang po tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos. Kaya ito po yung kahalagahan nito. Ano pa po ang verse? Sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 2. Basahin po natin. Unang Pedro chapter 2 verse 2. Ito po ang sabi sa unang Pedro chapter 2 verse 2. Ayan. As newborn babes, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. If indeed you have tasted that the Lord is gracious. Bilang bagong panganak po daw, bilang katulad ng mga baby o mga sanggol, nasain daw ang pure milk, no? Ang purong gatas, na wala iba kundi ang salita ng Diyos, no? Upang lumago sa biyaya ng Panginoon. No? So katulad po ng baby, di po ba ang mga baby pag bagong silang ang anak ng mga mother, ano po ang pinapakain dyan? Hindi mo na biskuit, hindi mo na kanin, no? Siyempre baby pa, yung gatas ang pinadedede, no? So habang tumatagal, ayan, biskuit 1 year, magkakanin na yan, maglalakad na, ayan, no? So bilang daw bagong Kristiyano,
sa pananampalataya sa Panginoon, no, pakauhawan po daw natin, pakanasain natin ang salita ng Diyos. Ano po? So kaya nga po, ang salita po ng Diyos, ito po'y pagkain ng ating mga kaluluwa. No? So, ayan. Amen. So, panglima, no? God's Word is medicine of our body or healing. Ang salita po daw ng Diyos ay kagalingan ng ating katawan. No? Gamot. Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Psalms 107 verse 20. Ano po ang sabi diyan? He sent His word. Ipinadala niya ang kanyang salita and healed them all, at pinagaling silang lahat. No? So yung salita ng Diyos, ang Bible na binabasa natin at pinag-aralan, ipinadala sa atin ito at tayo po ay pinagaling. Kaya through the Word of God, ang ating karamdaman at sakit, gagaling po tayo. Ano pa rin po ang sabi ng Proverbs chapter 4, verse 20, 21 po sabi diyan, My son, attend to my words. Incline your ears unto my saying. Let them not depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them, and medicine or healing to all their flesh. No? Gamot daw po, kagalingan, ang salita ng Diyos. Proverbs chapter 4 verse 20 to 23, no? So kaya nga po itong salita ng Diyos na ating pinag-aaralan at binabasa, healing po sa atin 'yan. Nakagalingan po natin 'yan. Gamot po ang salita ng Diyos. Kaya po ang marami pong pangako ang Panginoon sa kanyang salita, na kapag itong mga pangako ng Panginoon na ito na ating pinag-aralan ay itinanim natin sa puso natin, ito po yung magbibigay kagalingan sa atin. So kaya nga po, purihin ang Panginoon, mga kapatid, mga magulang, no? Kaya ang salita ng Diyos, no? Dahil po rito, tayo po'y lalakas, tayo po ay sisigla, tayo po ay gagaling. Ang salita po ng Diyos, it is like a medicine, no? Basta pangako, tayuan po natin yung promise ni Lord, kasi may promise siya. Ano po ang promise ni Lord sa Isaiah chapter 53 verse 5? He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Sa mga sugat niya raw, pinagaling na tayo. At sinabi po ng 1 Peter 2:24 sa New Testament, dinala niya ni Jesus ang bigat ng ating kasalanan sa krus upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala. At sa mga sugat na kanyang tinaglay, pinagaling na tayo. Past tense na po. By stripes, we are healed. No, pinagaling na tayo, past tense. Kaya i-claim natin, yes Lord, thank you Lord, I am healed. Lord, salamat po Panginoon sa promise mo sa Word of God na sa mga sugat mo tinaglay, pinagaling mo na ako. Kaya kapag nagkakaroon po ng sakit ang mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, ang mga mananampalataya, yun po yung mga pangako ni Lord na tatayuan natin. No? Na sasabihin natin, Lord, sinabi mo, tinanggap mo na ikaw ay nawalang sakit, ginawang sakit, upang kami ng mga nagkasakit ay magkaroon ng kagalingan. Lord, by your stripes, we are healed. Pangako mo yan. Kaya Lord, thank you Lord, I am healed. I claim it in Jesus' name. Yan po. No? So, puputulin muna po natin at ito po ay 10. Itutuloy po natin bukas, mga kapatid, mga magulang. So kaya ito po ang kahalaga ng salita ng Diyos. So tayo po'y manalangin saglit. Lord, salamat. Pagpalain niyo po ang bawat makababayan naming nakinig ng iyong salita. Ito po'y matanim sa kanilang puso't kaisipan at maikapabuhay. Salamat sa kahalaga ng salita mo na ito pala ay ibinigay sa amin upang aming basahin, dahil ito po ay may ginagawa sa aming buhay at ang salita mo ay buhay, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.